Ang sabi nila, ang aswang daw ay isang uri ng nilalang na kayang magpalit ng anyo at magbalat kayo bilang tao o kaya naman ay isang normal na hayop. Iyon ang madalas na pagkwentuhan ng mga tao rito sa baryo. Napapailing-iling na lamang po ako sa tuwing nakakarinig ako ng mga ganitong uri ng usapan dahil isa po akong masugid na tagapaglingkod ng siyensya at naniniwala po akong ang mga ganitong uri ng nilalang ay likha lamang ng malilikot na imahinasyon ng mga tao o kung sa madaling salita ay isang kathang-isip lamang. Magandang araw po Kuya Bari at sa lahat ng inyong masusugid na tagapakinig. Bago ko po simulan ang aking kwento, hayaan niyo munang magpakilala ako. Ako po si Larissa. Isa po akong baguhang public health nurse na nakadestino sa isang baryo dito sa Iloilo. Ang tungkulin ko po ay pangalagaan ang kalusugan ng mga tao sa baryo at magbigay ng mga nararapat na gamot sa tuwing mayroong nagkakasakit po sa kanila. Ako po ang takbuhan ng mga buntis upang manghingi ng payo para maging maayos ang kanilang pagdadalang tao. Madalas ko pong marinig ang salitang tik-tik. Ang paglalarawan ng mga tao sa baryo, ito raw ay isang aswang na kayang magbalat kayo bilang isang hayop. May mahabang dila at pumupunteriya ng mga buntis upang kunin ang sanggol sa loob ng kanilang sinapupunan. Ang kwento po ni Aling Paring nang lumapit ito sa akin upang humiling ng reseta ng gamot para sa kanyang sakit sa katawan. 5 taon na raw po ang nakakaraan nang ipinagbuntis niya ang pang-apat sana nilang anak ni Mang Jose. Subalit noong magpatingin muli siya sa doktor, ang sabi ng doktor ay nakunan umano siya. Naniniwala raw po siyang ang tik-tik ang may kagagawan ng kanyang sinapit dahil bago pa man siya makunan ay may natagpuan daw silang butas sa kanilang bubong na saktong nakadirekta sa kung saan nakapwesto siya sa kanyang pagtulog. Ang sabi ko naman po Kuya Bari kay Aling Paring, baka maselan lamang kako ang kanyang pagbubuntis noon at baka may mga nagawa lamang siyang dapat iniiwasan kung nagdadalang tao. Ang tugon po niya ay regular naman daw siyang noong nagpapacheck up pa, kaya imposibleng bigla na lamang nawala ang sanggol sa sinapupunan niya. Nahirapan pa rin po akong maniwala tungkol sa mga ganoong kababalaghan. Ni hindi pa nga ako nakakakita ng multo sa tanang buhay ko. Sa isang liblib na bahagi ng baryo, mag-isang naninirahan ang nasa 17 taong gulang na si Lola Gloria. Wala po itong pamilya at mga anak. Matagal na ring yumao ang kanyang asawa. Mayroong haka-haka sa baryo na si Lola Gloria daw ay isang aswang at siya ring dahilan sa likod ng pagkamatay ng kanyang asawa. Diyos ko, kapag tumanda ka talagang mag-isa, bigla ka na lang magiging aswang sa mata ng mga tao. Singhal sa sarili nang minsang madaanan ko ang mga ginang na nag-uusap-usap tungkol kay Lola Gloria. Hindi po nakikihalubilo si Lola Gloria sa mga tao sa baryo Kuya Bari. Madalang ko lamang ding itong makita dahil hindi siya gaanong lumalabas ng kanyang bahay. Isang araw ay napagpasyahan kong tumungo sa kanyang maliit na tahanan na nakatayo sa gitna ng liblib na kakahuyan kung saan walang ibang bahay ang naroroon. Dala-dala ko po ang sari-saring mga gamot at bitamina para po kay Lola Gloria. Baka po kasi nahihirapan itong maglakad kaya hindi siya makapunta sa klinika, kaya ako na lamang po ang nagkusang bisitahin siya. Nakasalubong ko po ang kapitan ng baryo na si Kapitan Elias. Hindi pa man ako nakakalayo mula sa klinik.
Uwi ha, saka pupunta. Para kanino yung napakaraming gamot na yan? Tanong ni Kapitan Elias habang nakaturo sa mga gamot na daladala ko. Ay, ito ba Kap? Bibisitahin ko lang po sana si Lola Gloria upang ipamigay ang mga gamot na ito. Hindi po siya kasi nagagawi rito sa klinika. Nako, matanda pa naman siya at kakailanganin ng kanyang katawan ang maraming bitamina. Mahabang tugon ko dito. Dahil sa aking itinuran, biglang nagbago ang timpla ng reaksyon ni Kapitan Elias. Ang sabi niya, huwag na raw akong mag-abala pa dahil baka kung ano lamang ang mangyari sa akin. Nadiskubre ko pong isa rin pala siya sa mga naniniwala sa haka-hakang isang aswang si Lola Gloria. Naikwento niya rin ang tungkol sa sinapit ng noong buntis niyang asawa. Ang sabi niya'y 2 buwang buntis daw noon ang kanyang asawa at ang nangyaring insidente sa kanyang asaway pareho lamang din sa sitwasyong dinaranas ni Aling Paring noong ipinagbuntis nito ang pang-4 sana nilang anak ni Mang Jose. Dagdag pa ni Kapitan Elias, nang sumilip siya noon sa kanilang bubong dahil sa malakas na ingay na nagmula rito, ang nadatnan niya'y isang higanting itim na aso na dali-daling tumakbo papalayo. Binato daw niya ito ng kutsilyo at tinamaan ito sa kanang paa, subalit nagpatuloy sa pagtakbo ang higanting asong iyon. Hinabol raw niya ito hanggang sa umabot sila sa liblib na kakahuyan kung saan nakatira si Lola Gloria. At dahil gabi nga noon at sulo lamang ang kanyang daladala, nawala sa kanyang paningin ang aso. Lumipas lang ang ilang minuto, nahagilap ng kanyang mga mata si Lola Gloria mula sa hindi kalayuan na tahimik na naglalakad patungo sa direksyon ng bahay nito. Nilapitan niya raw yung matanda at tinanong kung may nakasalubong na asong kulay itim. Sabi raw ni Lola Gloria ay wala siyang nakita. Pasensya na iho, wala talaga akong nakitang aso. Magpapaalam muna ako't kailangan ko nang umuwi. Usal ni Lola Gloria kay Kapitan. Sige po, pasensya na po sa abala. Tugon naman ni Kapitan. Nang magsimula na raw umanong maglakad papalayo si Lola Gloria, hindi pa man nakakatatlong hakbang ay may napansin daw umano si Kapitan Elias sa may likuran ng kanang binti nito. Mayroon daw itong sugat at sariwa pa iyon. Muli raw niyang tinawag ang atensyon ng matanda at tinanong kung saan nanggaling ang sugat sa kanyang kanang binti. Ang sabi naman ng matanda ay nakuha niya lamang daw umano iyon nang minsang nangahoy siya. Kung matatandaan ay sa kanang binti rin tinamaan yung aso nang batuhin ito ng kutsilyo ni Kapitan Elias. Inaamin ko pong noong unang kuyabari ay hindi talaga ako naniniwala sa mga aswang. Subalit sa kwentong iyon ni Kapitan Elias, tila ba nagising ang aking buong kalamnan. Nagsitayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Hindi kaya totoo ang haka-haka sa baryo? Napagpasyan ko pong ipagpaliban na lamang muna ang pagbisita sa bahay ni Lola Gloria dahil sa takot. Nabuo ang kalahating porsyentong posibilidad sa utak ko na baka nga tunay ang mga aswang. Isang gabi po ay nagising ako mula sa isang mahimbing na tulog dahil sa paulit-ulit na pagkatok sa pintuan dito po sa nirerentahan kong bahay kung saan mag-isa akong naninirahan. Ginulantang ako ng paulit-ulit na pagtawag sa akin ni Mang Jovan. Agad-agad naman po akong bumangon sa aking higaan upang pagbuksan siya ng pintuan. Ang sabi niya'y manganganak na raw ang kanyang noong buntis na asawang si Aling Juana. Nagmamadali ko po siyang sinamahang bumalik sa kanilang bahay kung saan naghihintay ang noong
naghihingalong si Aling Juana. Nang makarating kami sa bahay nila'y inutusan ko si Mang Jovan na kumuha ng isang palangganang may lamang hindi gaanong malamig na tubig at isang malinis na bimpo. Habang tinutulungan ko si Aling Juana sa kanyang panganganak ay binulabog kami ng isang malakas na ingay na nagmumula sa bubong. Parang mga yapak-baga ng isang higante ang tunog nun. Walang nag-abalang sumuri sa kung saan nanggagaling iyon dahil si Mang Jovan ay hawak-hawak ang kamay ng kanyang asawa para hindi panghinaan ng lakas si Aling Juana. Noong nasa kalagitnaan ako sa paglabas sa ulo ng sanggol, isang higanting itim na aso ang biglang nakapasok sa bahay. Dumaan po ito mula sa bintana. Parang katulad lamang ito noong asong ikinuwento sa akin ni Kapitan Elias. Ang itsura nito'y tumugma sa paglalarawan ni Kapitan Elias sa asong nadatnan niya sa taas ng kanilang bubong noong buntis din ang kanyang asawa. Kumuha po kaagad ng itak si Mang Jovan at akmang tatagain na sana ang higanting aso nang ambahan siya nito at biglang natumba si Mang Jovan sa lupa kasabay ng hindi sinasadyang pagbitaw nito sa kanyang itak habang nakikipaglaban sa halimaw na nasa ibabaw na niya. Itinuon ko na lamang ang atensyon ko kay Aling Juana kahit nanginginig na po ako sa takot, Kuya Bari. Si Mang Jovan naman ay nagsisigaw upang humingi ng saklolo. Sa kabutihang palad, Kuya Bari, ay may nagrorondang mga tanod na mga sandaling iyon at narinig nila ang sigaw ni Mang Jovan. Kaya agad na umaksyon ang mga tanod sa baryo at tumungo sa bahay ni Mang Jovan. Habang unti-unti ko na pong inilalabas ang bata, agad na tumakbo papalayo ang aso nang makitang papalapit na ang mga tanod. Dumaan ito muli sa bintana at napakabilis nitong tumakbo palayo. Sumigaw naman si Mang Jovan at sinabi sa mga tanod na habulin ang aswang na aso. Hindi na tumuloy ang mga tanod sa loob ng bahay ni Mang Jovan dahil hinabol nila ang aso sa labas. Ligtas naman pong nailabas ko mula sa kanyang sinapupunan ang sanggol ni Aling Juana. Binalot ko po ng isang malinis na tela ang umiiyak na bata at dahan-dahang hinayaan si Aling Juana na mahagkan sa ulang beses ang kanyang anak. Nagpasalamat naman si Mang Jovan sapagkat walang nangyaring masama sa kanyang mag-ina. Samantalang ang mga tanod ay patuloy sa paghabol doon sa aso. Ngunit sa kasamaang palad, mabilis na nakatakas ang malaking aso kaya hindi na nila ito nakita pa. Magmula po noon, Kuya Bari, dahil sa nangyari ay naniwala na ako sa mga kwento-kwento sa baryo. Subalit palaisipan pa rin kung sino ang aswang sa baryo na nagbabalat kayo bilang aso. Ang sabi ng Mang Jovan, buti na lamang daw ay palagi silang naglalagay ng bawang at asin sa pintuan at mga bintana nila bago sila matulog noong nagdadalang tao pa lamang si Aling Juana. Ang siste, nakalimutan lamang daw po nilang gawin ang dating gawi noong gabing manganganak na ito dahil sa sobrang panik kumbaga kaya't nagkaroon ng lakas loob ang aswang na makapasok sa kanilang bahay. Ilang buwan ding nanahimik ang baryo. Mas naging maingat na ang mga tao rito lalo na tuwing gabi. Nagpatupad ng 8 o'clock curfew si Kapitan Elias upang maiwasan ng mga tao ang engkwentro sa aswang. Subalit isang araw ay isang balita ang gumulantang sa buong baryo. Ipinarating ng 12 taong gulang na si Moymoy sa mga tauhan sa baryo na natagpuan niyang binabalot umano ng apoy ang bahay ni Lola Gloria
noong minsang mangahoy siya sa gubat. Agad namang tinungo ni na Kapitan Elias at ng kanyang mga kasamahan ang sinasabing nasusunog na bahay ni Lola Gloria. Nang narating daw nila ito'y tinutupok na ng apoy ang mga pundasyon ng bahay. Kung naroon man si Lola Gloria sa loob, ay siguradong hindi na ito maililigtas pa. Pinagtulungan nilang umanong patayin ang apoy upang hanapin ang katawan ng matanda at nagtagumpay naman daw po sila sa paghanap ng bangkay nito. Naging palaisipan kung sino ang may kagagawan ng pagsunog sa bahay ni Lola Gloria hanggang sa may matagpuan umano si Kapitan Elias na isang sulat na iniwan sa ilalim ng isang puno sa likod ng bahay ng matanda kasama ang ilang gamit niya na nakalagay daw sa isang bag na nakasabit sa nasabing puno. Doon daw po nila natuklasan ang katotohanan sa likod ng totoong pagkatao nitong si Lola Gloria. Nakasaad sa sulat ang pag-amin ni Lola Gloria na siya ang aswang na gumagala-gala sa baryo tuwing gabi at ang salarin sa likod ng pamumuntirya sa mga buntis sa amin. Subalit, hindi raw po siya mismo umano ang aswang, kung hindi ang kakambal niyang nakakubli sa kanyang katawan. Kapag kasasapit daw ang gabi, ay siyang pagpapalit niya ng pagkatao at ang kanyang kambal na aswang ang nagkokontrol ng kanyang katawan. Kung kaya't ang kanyang pagbabalat kayo bilang aso at pumupuntirya ng mga buntis ay kagagawan ng kanyang kakambal. Ang kanyang kakambal na aswang din ang nasa likod ng pagkamatay ng kanyang asawa. Ang mga sugat na natatamo umano ng kanyang kambal ay pinagdudusahan niya rin sapagkat iisa lang ang kanilang katawan. Ibig sabihin ay kung papatayin ang aswang, katumbas nito ang pagkitil din sa kanyang buhay. Dahil sa labis na konsensya at hindi niya rin daw kaya pang mamuhay kasama ang kanyang kakambal, napagpasyahan niyang bigyang katapusan na ang takot at mga krimeng bumabalot sa baryo. Si Lola Gloria ang sumunog sa sarili niyang bahay kung saan siya natagpuang walang buhay. Doon po nakumpirmang totoo nga ang mga haka-haka sa baryo, subalit may iba pa palang kwento sa likod nito. Sa kabila ng nakakagimbal at kasindak-sindak na revelasyon ni Lola Gloria, napanatag na ang loob ng mga tao sa baryo dahil wala nang aswang pang makakapangbiktima sa amin. Ang buong akala ko at ng mga tao sa baryo ay matatahimik na ang aming lugar magmula noong natagpuan ang walang buhay na katawan ni Lola Gloria sa nasusunog niyang bahay. Si Kapitan Elias din po pala ang nag-asikaso ng pagpapalibing sa matandang iyon. Ngunit hindi pa pala natatapos ang engkwentro namin sa aswang. Makalipas po kasi ng isang buwan pagkatapos mailibing si Lola Gloria, ay usap-usapan ulit sa baryo na may muling naglilipa ng aswang tuwing sumasapit ang gabi. Ang kwento ni Aling Teresita, nagising daw siya noong hating gabi sapagkat may ingay siyang narinig mula sa kanilang kusina na para bang may nagpupumilit na buksan ang pintuan nito. Sira na raw kasi ang busol ng pintuan nito kaya hindi na nila magawang ikandado yun. Ang ginawa nila upang hindi ito agarang mabuksan o maitulak papasok ay naglalagay sila ng isang mabigat na bato sa tapat nito. Hindi na raw siya nag-abala pang gisingin ang asawa niyang si Mang Vicente na napakahimbing na ng tulog sapagkat batid niyang pagod ito sa trabaho
Bagkus ay mag-isa siyang bumangon, bit-bit ang isang flashlight na lumilikha ng kakaunting liwanag at lumabas ng kanilang silid upang suriin kung ano ang bagay na lumilikha ng ingay doon sa kusina. Hindi niya raw binuksan ang ilaw upang hindi mapansin ang kanyang presensya kung sakaling magnanakaw daw ang nasa likod ng ingay na iyon. Tahimik siyang naglakad pababa ng munting hagdanan at maingat na tiniyak na hindi makakalikha ng kahit anumang tunog ang bawat paghakbang ng kanyang mga paa. Habang tinatahak niya ang sala patungong kusina, nagpatuloy umano ang ingay na iyon. At sa sandaling binuksan niya ang pintuan nito'y tumambad sa kanyang mga mata ang isang itim na asong ordinaryo lamang ang laki. Puno raw ng sugat ang katawan nito kung tumitig sa kanyang mga matay para bang nakikiusap na huwag itaboy. Sa kabila ng pagtataka kung papaanong nagawa ng asong mabuksan ang kanilang pintuan, nakaramdam daw ng awa si Aling Teresita at hindi malaman sa sarili kung palalayasin niya ba ang kaawa-awang aso o hahayaan itong manatili at gamutin ang mga sugat nito sa katawan. Ngunit naalala niya bigla ang tungkol sa kakambal ni Lola Gloria, ang aswang na nagbabalat kayo bilang aso. Pero anya, medyo malabo naman na aswang ang asong iyon dahil hindi naman ito higante katulad ng paglalarawan ng dating mga nabiktima sa lungat sa asong naengkwentro niya na napaka-inosente ng mga mata. Yumuko raw siya at akma ng bubuhati ng aso sa kanyang mga braso nang bumukas ang ilaw at noong paglingon niya'y nakita niya ang asawang si Mang Vicente sa may sala na mabilis na tumakbo papalapit sa kanyang direksyon. Noong makalapit ito'y hinila raw siya noon papunta sa kanyang likuran at sinabuyan ng asin ang aso. Namilipit daw ang aso kasabay ng malalakas nitong mga paghalinghing saka mabilisang lumabas ng kusina na sa sobrang bilis ay hindi na naabutan pa ni Mang Vicente. Ang sabi ni Mang Vicente, bigla raw siyang nagising at napansing wala sa tabi ang kanyang asawa. Nag-alala daw ito sapagkat nang lumabas siya sa kanilang silid, nakapatay ang ilaw, taliwas sa nakasanayan ni Aling Teresita na kung lalabas ng kanilang silid tuwing gabi ay binubuksan nito ang ilaw. Noong tumungo raw siya sa may sala na kung saan katapat lang ang kusina, nasilayan niya raw ang asawang nakayuko sa harap ng itim na aso. Mabuti na lang daw ay napigilan niya ang asawang magpatukso sa inosenteng mga titig nito dahil natitiyak niyang hindi ito isang ordinaryong aso lamang at nakumpirma niya iyon noong sabuyan niya ito ng asin sa katawan. Hindi lang daw mga buntis ang pinupuntirya ng mga aswang ngayon, kung hindi kahit sino basta't mabusog sila sa mga lamang loob. Naging palaisipan sa amin, Kuya Bari, kung sino ang panibagong aswang na gumagala-gala sa baryo namin. Wala namang bagong lipat sa amin at wala namang kahinahinala sa mga tao rito. Dahil nga sa engkwentrong iyon ng mag-asawang Aling Teresita at Mang Vicente, muling binalot ng matinding takot at pangamba ang aming lugar. Pinayuhan muli ni Kapitan Elias ang lahat na mag-iingat at inutusan niya rin ang kanyang mga tauhan na magbantay ng mabuti sa daan hanggang 10:00 ng gabi. Isang araw, tumungo si Moymoy sa klinika kasama ang ina nitong si Aling Sora. Nagulat ako sa sari-saring sugat ni Moymoy sa katawan. Humihingi kasi ng gamot ang nanay nito para maagapan ang mga sugat ng anak
at agad ko naman itong niresetahan at binigyan ng ilang gamot. Tinanong ko si Moymoy kung saan niya nakuha ang kanyang mga sugat. Pero hindi po ito umiimik, Kuya Bari, kaya't ang sumasagot ay ang kanyang ina. Ayon kay Aling Sora, nagpaalam daw noong isang araw ang kanyang anak na mangangahoy sa gubat at gabi na nang makauwi ito na puno ng sugat na ang kanyang buong katawan. Noong usisain niya raw ang kanyang anak, ang sabi naman daw nito'y sinusubukan niyang umakyat sa isang puno ng mangga at aksidente daw siyang nahulog doon. Pinayuhan ko naman si Moymoy na sa susunod ay mag-iingat at tumango-tango naman ito sa akin. Isang gabi po'y nasaktuhang gabi na nang matapos ko ang mga aasikasuhin sa klinika. Kampante naman po ako dahil may mga tanod na nagbabantay sa daan. Subalit nang tinataha ko na po ang daan ay wala akong nakita ni isang tanod. Nang tignan ko ang aking relo ay 10:00 na pala at nagsiuwian na siguro ang mga ito. Sa kabila ng aking takot, matapang ko pong binagtas ang kalsada sa gitna ng makulimlim na gabi. Hanggang sa hindi ko inaasahang makakaengkwentro ko ang sinasabi nilang aswang na nagkukubli sa wangis ng isang aso. Napahakbang ako paatras at naghahanap ng tiyempo para tumakbo. Alam kong mabilis itong tumakbo at malabong matakasan ko ito. Kung sana'y merong lamang akong bitbit na mga pangontra. Masyado kasi akong nakampante dahil akala ko'y makakasalubong ko pa ang mga tanod. Nang matapos bumwelo, sinalakay ako ng aso at hindi ko na po nagawang tumakbo papalayo. Bagkus ay napahiga na lamang ako sa lupa habang nilalabanan ang aso sa aking ibabaw. Agresibo po ito, Kuya Bari, at pilit na pinagkakagat ang aking balat. Ramdam na ramdam ko po ang pagbaon ng kanyang mga pangil sa aking mga kamay na ginawa kong pang-ilag sa aking muka. Nagsisigaw ako't umaasang may darating na tulong bago pa nito tuluyang maubos ang balat ko. Sa kabutihang palad ay nakita ko ang pagdating ng 3 mga lalaki na may daladalang mga biyak na kahoy. Noong napagtanto ng aso ang presensya nila'y agad itong nagtatakbo palayo. Subalit hindi tumigil ang mga lalaki sa paghabol dito. Nagpasalamat naman ako't hindi ako tuluyang nabiktima ng aswang na iyon sa kabila ng mga sugat na sinapit ng aking balat mula sa kanyang matatalas na mga pangil. Dali-dali po akong umuwi ng aking tinutuluyan, Kuya Bari, sa takot na makaengkwentro ko ulit ang aswang na iyon at ginamot ko ang aking mga sugat. Noong sumunod na umaga ay nagsilbing ang almusal ng mga tao ang usap-usapan tungkol sa nakaengkwentro ko roon sa aswang. Ngunit isang balita po ang gumulantang sa akin nang marinig ang salaysay ng 3 lalaking tumulong po sa akin noong nakaraang gabi. Hindi daw umano sila tumigil na habulin ang tumatakbo at tumatakas na aso hanggang sa bigla itong nawala sa kanilang mga paningin dulot ng mabilis nitong pagtakbo. Nagpaikot-ikot umano sila sa lugar nang marinig nila ang isang mahinang paghikbi mula sa di kalayuan. Sa isang madilim daw na sulok ng kalsada, doon nila nadatnan ang umiiyak na si Moymoy habang niyayapos ang sariling mga braso. Nakaupo daw ito sa lupa at ang ulo nito'y nakasandal sa kanyang mga tuhod. Kapansin-pansin daw ang mga sugat nito sa kanyang katawan.
Inakala raw nilang sinalakay rin ito ng aswang, subalit hindi raw nila inaasahan ang magiging pahayag nito. Siya raw ang aswang. Magmula raw noong nasaksihan niyang nasusunog ang bahay ni Lola Gloria, napansin niya ang pagbabago ng kanyang pagkatao sa tuwing sumasapit ang kabilugan ng buwan. Sa tuwing gabi raw ay hindi niya makontrol ang kanyang pag-iibang anyo bilang isang aso, at sa mga sandaling iyon, Kuya Bari, ay hindi niya na alam ang kanyang ginagawa. Hindi na raw siya ang kumukontrol sa kanyang katawan. Kapag ka bumabalik daw siya sa pagiging tao, ay doon lang niya napapagtanto ang pagsalakay niya sa kanyang mga biktima. Dinala po si Moymoy sa isang kilalang albularyo sa kabilang bayan at nadiskubring ang batay sinaniban nga ng isang aswang, at malaki raw ang posibilidad na ang aswang na ito ay ang kakambal ni Lola Gloria. Ginamot ng albularyo po si Moymoy upang tabuyin ang kaluluwa ng aswang na nakakubli sa kanyang katawan sa pamamagitan ng matinding orasyon at kakaibang langis na may pambihirang kapangyarihang makapanggamot. Nagtagumpay naman po ang manggagamot na wakasan ang pagsanib, at sa kasalukuyan po ay normal nang namumuhay si Moymoy. Sa ngayon po, umaasa po kaming hindi na mauulit ang kasindak-sindak na mga pangyayaring ito sa aming baryo. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang maiksing kwento na nagpapatunay na totoo po ang mga aswang. Maraming salamat po kung sakaling mabasa nyo rin po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Larissa. Masarap balik-balikan sa alaala ang mga makaluma nating tradisyon na nauso noong ating kabataan. Nakakalungkot lamang isipin na karamihan sa mga ito ay unti-unti nang nawawala sa ating mga bagong henerasyon. Maraming kabataan ngayon ang hindi na naniniwala na ang mundo natin ay puno pa rin ng mga kakaibang nilalang. Mga nilalang na piling tao lamang ang nakakaranas at nakakakita. Tulad ng mga aswang, engkanto, duwende, mga espiritong ligaw, mga multo at kaluluwa. Siya nga po pala, Kuya Bari, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Elizardo. Ako ay 67 anyos po sa kasalukuyan. Isang balo at kasalukuyang nakatira sa bahay ng aking anak dito po sa Quiapo. Ang ibabahagi ko pong kwento ay karanasan ko at ng aking mga kaibigan noong aming kabataan. Ipagpaumanhin sana ng ibang taga-subaybay ng inyong channel kung hindi ko natutukuyin ang eksaktong mga lugar sa aking kwento. Hindi ko na rin po babanggitin ang tunay na pangalan ng mga taong may kaugnayan sa aking karanasan. Hindi ko kasi tiyak kung nais din nilang ibahagi ang aming karanasan. Kaya't mainam na hindi ko na lang po babanggitin ang kanilang mga tunay na pangalan. Tubong Bulacan po ako, Kuya Bari. Sa isang maliit na baryo sa Bukawi po ako isinilang at lumaki. Kapwa Bulakenyo po ang aking mga magulang at parehong reliyoso at mapamahiin. Mga ugaling minana pa sa mga ninuno na mga lahing Espanyol. Sila po kasi yung mga makalumang uri ng mga magulang, yung mga tipong istrikto at madisiplina. Kaya't lumaki kami ng aking dalawang nakatatandang kapatid na babae na may takot sa mga magulang at may respeto sa kanilang mga patakarang pinapairal po sa bahay. Lumaki kaming disiplinado at reliyoso. Marahil dahil sa impluwensya na rin ng aming mga magulang. Palibhasa
ay pareho itong panatiko sa pagsunod ng mga tradisyon na para sa amin po ay hindi naman po masama. Sa katunayan nga, ang mga ito ang nagbigay buhay at kulay sa panahon ng aming mga kamusmusan. Ang mga tradisyong ito ang humubog ng aming pagkatao at mga paniniwala. Ang mga ito po ang bumuo ng aming kabataan at nagbigay ng mga masasaya at kakaibang mga karanasan. Kahit ngayong matanda na po ako at may mga anak at apo na rin, ay hindi mawawaglit sa alaala ko ang maraming magagandang karanasan na hatid po ng mga tradisyong kinamulatan ko sa aming mga magulang. Ang tunay na kaligayahan ng mga bata tuwing araw ng Kapaskuhan. Sariwa pa sa aking alaala ang pakiramdam ng pananabik at siyang dulot ng tunay na diwa nito para sa amin. Sabi po kasi ng aking inang noon, ang Pasko raw ay para sa mga bata. Hindi ko rin malilimutan ang nakakapuyat na mga paggising sa madaling araw para sa panata ng aming pamilya sa simbang gabi. Naniniwala po kami noon sa sabi ni inang na kapag natapos namin ang 9 na gabi ng pagsisimba, ay matutupad daw ang anumang aming mga inaasam sa buhay. Naalala ko rin noon, Kuya Bari, tuwing gabi ng Noche Buena ay hindi kami nalilimutang gisingin ng aming inang pagpatak ng 12:00 ng gabi upang salubungin ang bagong taon. Saka kami patatalunin ng makailang beses upang tumangkad daw kami. Pagkatapos ay bibigyan kami ng takip ng kaldero at isang sansye upang lumikha ng ingay gamit ito. Ang sawi pa nga ni inang ay para umano itaboy ang malas at makapasok ang swerte. Saka pa lamang kami nito papayagan na kumain ng kung anong handa na mayroon kami sa aming hapagkainan. Kadalasan pa nga po ay puro minatamis at kakanin. Hindi ko rin malilimutan ang saya ng masaganang kainan tuwing piyesta. Ang magagarbong Santa Cruzan at parada ng sagala tuwing buwan ng Mayo. Ganon din ang kalubatkanang pag-awit ng pasyon tuwing mahal na araw. Subalit hindi ko talaga makakalimutan sa lahat ay ang araw ng mga santo at araw ng mga patay. Dito po kasi ako nagkaroon ng kakaibang karanasan. Isang karanasan na nagturo sa aming magbabarkada ng isang malaking leksyon. 15 anyos na ako noon nang magsimula akong sumama sa mga lakad ng mga kabataan sa amin. Sa edad kong iyon pa lamang ako natutong bumarkada. Palibhasa ay nagbibinata ika nga at may alam na ring mga munting kalokohan. Hinahayaan din naman po kami ng aming mga magulang na makipaglaro at sumama sa mga kapwa naming kabataan noong kami ay maliliit pa. Hanggang sa aming pagbibinata ay naroon pa rin naman ang disiplina at paghihigpit, ngunit pinapayagan naman kami kung nararapat lamang. Lalo na po kung ang pupuntahan naming lakad ay mga makalumang kasiyahan na may kaugnayan sa aming pinaniniwalaang mga tradisyon. Tulad ng mga pabasa, panonood ng sinakulo at pangangaluluwa. Opo, Kuya Bari, dahil noon po sa amin sa Bukawi ng kabataan ko ay uso pa ang pangangaluluwa. Paborito ko po ito dahil nailabas ko kasi dito ang aking talento sa pagtipa ng gitara at pagkanta. Ganoon din ang aking mga natatagong kapilyuhan. Ngunit ngayon na lang na matanda na ako na nalaman ko na ang tradisyon ng pangangaluluwa ay katumbas ng trick or treat sa ibang bansa. Ang mga kabataan ay nagtutungo sa mga bahay-bahay na alam nilang nagluluto o may mga handa para sa araw ng mga patay kinabukasan. Kapag ka nakapili ka na ng bahay ay tatapat sila sa bintana o pintuan nito upang maghandog ng ilang mga awitin. Habang kumakanta ang iba sa grupo ay mayroon namang kasamahan na naghahanap ng mga makukuhang pagkain sa labas. Kaugalian na po kasi na kapag ang isang bahay po ay tinapatan ng mga nangangaluluwa
ay dapat na magbigay ng pagkain o kakanin ang may-ari ng bahay. Kadalasan inilalagay na ito ng mga may-ari ng bahay sa mga labas ng kani-kanilang mga pintuan o kaya'y bintana. Minsan nakasabit na sa dingding upang kukunin na lamang ng mga nangangaluluwa sa kanila. Ang iba naman ay talagang galante at iniimbitahan pang tumuloy sa loob ng bahay nila ang mga manganganta upang makisalo sa kanila. Pagkatapos ay pababaunan pa ito ng mga handa nilang pagkain at kakanin pag-alis. Subalit may mga bahay na hindi talaga nagbibigay sa mga manganganta. Ang iba naman ay nakakalimutang palitan ang mga pagkain at kakanin na nakuha na ng mga unang nangangaluluwa sa kanila. Kung kaya't wala nang nakukuha ang mga sumusunod. Sa mga ganito ay maraming kalukuhan kaming naiisip ng aking mga kabarkada. Sila nga po pala si Tobias, Ramon at Ignacio. Ang mga kalukuhang iyon, Kuya Bari, ay itinuturing pa rin naman na bahagi ng tradisyon ng pangangaluluwa. Kapag ka ang bahay kasi na natapatan namin ay walang ibinigay, ay maaari naming kunin ang mga bagay na maibigan namin sa loob ng kanilang bakuran. Hindi kami pwedeng ireklamo sapagkat bahagi ito ng kaugalian at tradisyon. Kadalasan po ay kinukuha namin ang tig-iisang kapares ng mga tsinelas at bakya na makita namin sa pintuan. Ibabalik na lang namin ito sa susunod na taon ng pangangaluluwa kapag may naibigay na ang may-ari. Minsan, kapag itinago ng may-ari ng bahay ang kanilang mga tsinelas, ay tinatangay naman namin ang kanilang mga halaman. Minsan naman, may mga alagang manok na nangingitlog ay kinukuha namin ang mga itlog nito. Kung wala namang itlog, ay ang manok mismo. 18 na po ako noon, Kuya Bari, nang muling sumapit ang araw ng pangangaluluwa o Halloween sa Ingles. Nagkayayaan na naman kami ng aking mga katropa na sina Tobias, Ignacio at Ramon na mga luluwa. Balak naming puntahan noon ay ang bahay ng balo na si Mang Horacio. May bisita kasi itong magandang dalagang galing umano sa probinsya nito sa Siquijor. Sigurado na ba kayo sa bahay ni Ka Horacio tayo unang pupunta mamaya? Nag-aalangan kong sagot. Paano naman hindi ako makakaramdam ng pag-aalinlangan, Kuya Bari? Naalala ko noong nakaraang taon ay pinahiran namin ng dumi ng kalabaw ang pintuan ng bahay nito. Hindi kasi ito nagbigay ng kahit na ano. Wala naman din kahit anong interesanting bagay na nakita kami sa kanyang bakuran para matangay. Abay, oo tol, hindi pwedeng palagpasin ang pagkakataong makakilala tayo ng magandang dalaga na hindi taga rito. Abay, halos lahat yata ng dalaga dito sa atin ay mga kadugo natin at hindi pwedeng ligawan. Kung hindi kasi pinsan at pinsang makalawa ay malayong kamag-anak pa rin. Mahabang litanya ni Tobias. Totoo naman po kasi ang sinabi nito, Kuya Bari. Halos lahat ng pamilyang Taal na taga sa amin ay magkakamag-anak. Gaya na lamang naming magbabarkada na mga magpipinsang makalawa. Pero kasi, tol, baka kasi galit sa atin yun dahil sa ginawa natin noong nakaraang taon, di ba? Nag-aalala ko pa rin tugon. Hindi yun. Ano ka ba? Taga rito ang yumao niyang asawa na si Katalin, kaya tansya ko nakabisado pa rin niya ang kaugalian natin dito. Pagpapalakas loob ni Tobias sa amin. Kaya mga tol, maging mahusay kayo sa pagkanta ha. Nang sa ganun, tayo ay patuloyin para makaduupang palad naman natin ang magandang binibining bisita niya. Sabat naman Ignacio na noon ay parang kinikilig-kilig pa sa pananabik. Dala ang aming mga sulu at ilawan ay muli nga kaming nagkita-kita kinagabihan. Sa bungad ng landas papuntang bukid naming piniling magtagpo dahil ito ang daang malapit sa bahay na pakay namin. Nakatira kasi si Kakang Horacio sa dulo ng baryo
na kung tawagin namin noon ay dulong bukid. Sadyang malalayo talaga ang agwat ng mga bahay sa amin, Kuya Bari. Pero ang bahay nito ang pinakamalayo sa mga kapitbahay. Tansya ko nga po noon ay nasa 20 minutos na normal na lakad ang layo nito mula sa dako kung saan mas maraming mga kabahayan. Bagamat malalayo pa rin nga sa isa't isa, ay nagkakatanawan pa naman ito. Hindi po katulad ng dulong bukid na nasa malayo talaga. Babagtasin pa ang maliliit na daang pantao na talahiban at makugon naman ang magkabilang gilid. Sa pinakadulo ng daan ay may mangilan-ngilang puno ng bulak at puno ng duhat na lalong nagpapahiwalay nito sa karamihan ng mga bahay sa baryo. Kahit nga may kaunting kaba, ay nagtuloy pa rin kami sa aming pakay. Nakakailang kanta na ay wala pa ring imik ang nasa loob ng bahay. Patapos na kami noon sa aming huling kanta nang sa wakas ay bumukas din ang dahon ng pinto. Laking tuwa pa namin dahil ang mismong dalagang bisita talaga ang nagbukas at bumungad sa amin. Sinalakay kami ng nerbiyos at pagkatyope nang imbitahan kami nitong pumasok. Nagdadalawang isip pa nga kami noong mga panahong iyon kung pauunlakan ito dahil bigla naming narinig ang boses ng matandang si Ka Horacio. Natatakot kami na baka kami nito sitahin at pagalitan. Nakakahiya sa kanyang pamangkin kung malalaman nito ang ginawa naming kalokohan noong 1 taon. Ngunit dala ng pagiging mga maginoo at pagsunod sa kaugalian ay nagpaunlak kami. Maupo muna kayo at tatawagin ko ang tiyo. Ani ng dalaga sa amin at saglit kaming iniwan. Habang nakaupo kami sa kanilang sala, ay hindi namin maiwasan noon, Kuya Bari, ang igala ang aming paningin sa kabuuan nun. Sa ilang taon na ng bahay na iyon sa dulo, ay noon pa lang kami nakapasok doon. Palibhasa ay talagang sasadyain ito dahil nga malayo. Agad naming napansin ang isang parang munting altar. Nasasapinan lamang ito ng malinis na mantel at may samnong mga kumpol na bulaklak. Mayroon ding 2 kandilang may sindi at sa gitna ng munting lamesa ay may mga nakalapag na mga kakanin at isang bote ng alak. Para saan kaya yan? Paanas na tanong ni Ramon noon na ang tinutukoy ay ang mga kakanin at alak sa altar. Hindi ko na nagawang umimik dahil biglang lumabas ang matandang lalaking dayo. May dala itong mga binalot na lutong ulam at ilang minatamis. Mabuti at muli ninyong nadalaw itong aking dampa. Pasensya na kayo noong 1 taon at talagang ako'y hindi naghanda. Nalugi kasi ako sa aking pananim na pakwan kaya kinapos ako noon. Nakangiti nitong bungad sa amin. Kuya Bari, hindi ito kababakasan noon ng pagdaramdam sa kapilyuhang ginawa namin. Ka Horacio, kami po ang pagpasensya ninyo. Dahil lang po iyon ng nakaugalian dito sa atin. Hinging paumanhin din namin dito sa kasabay-sabay na tumayo upang magmano. Yun ba? Naku, kalimutan na ninyo yun. Ang mabuti pa, saluhan ninyo kami ng aking pamangkin na kumain. Pag-aanyaya sa amin ng matandang si Ka Horacio habang pinagkukuhanan nito ang mga kakanin at alak sa altar at inilapag sa katapat naming mesa. Hindi naman napigil ni Tobias noon ang mag-urirat tungkol sa mga kakanin at alak na kanina ay nasa altar. Sinabi naman ni Ka Horacio na iyon ay para umano sa kaluluwa ni Katalin at sa iba pang mga kasama nitong bisita. Ayon pa sa matanda, ang mga kaluluwa daw ay dumadalaw din sa mga bahay-bahay tuwing araw ng mga patay. Ito daw kasi ang araw na piyesta ng mga kaluluwa.
kaya't naglalagay siya ng mga kakanin at alak pagkat ito ang paborito ni Katalin noong nabubuhay pa ito. Kaya nga raw bawal ang tumayo o humarang sa pintuan kapag araw ng pangangaluluwa at araw ng mga patay. Hindi raw makatuloy kasi ang mga kaluluwa sa bahay. Hindi ko alam noon kung bakit bigla akong kinilabutan, Kuya Bari, dahil sa sinabi ni Ka Horacio. Yung tipo ho na parang bigla kami nagkaroon ng mga kasamang hindi nakikita. Para bang may ibang mga bisita pa sa loob ng bahay bukod po sa amin. Nang matapos kaming kumain ay inalok kami ni Ka Horacio. Natikman naman ang mga kakanin at alak na kinuha niya sa altar para sa mga kaluluwa. Masarap daw iyong kainin dahil hindi na nakakaumay. Malilibang kami habang naghuhuntahan. Ngunit binilinan kami nito sa anumang mapunan namin ay huwag naming papansinin o sasabihin. Baka raw kasi magtampo ang mga kaluluwang nasa paligid. Dala ng kuryosidad na malaman kung anong lasa ng kinainan ng kaluluwa ay sinubukan nga namin itong tikman. Tutal ay may pahintulot na ako mula kay Tatang at pwede na akong uminom ng alak noon. Subalit ganun na lamang po ang aming pagtataka nang matikman ang mga iyon. Lahat po kasi iyon, Kuya Bari, ay wala ng lasa. Hindi namin alam kung sadyang hindi talaga nilagyan ng pampatamis ni Ka Horacio ang mga kakanin. Pero ang alak po, Kuya Bari, ay selyado pa at bago, kaya imposibleng ito'y nahaluan na ng tubig para mawalan ng lasa at amoy. Dahil sa kakaibang lasa ay nalimutan ni Tobias na bawal magtanong o pumuna. Bakit ho matabang yata at walang lasa ito, Ka Horacio? Namimilog pa nga ang mga matang urirat ni Tobias. Sinaway naman kaagad ito ni Ka Horacio. Ganun pa man ay sinagot pa rin siya ng matanda. Dahil nga raw sa kinain na ito ng mga kaluluwa ay matabang na. Marahil daw maraming kasama si Katalin kaya halos naubos ang lasa at amoy. Hanggang sa daan pauwi ay pinag-uusapan namin yun. Hindi talaga kami makapaniwalang kumakain talaga ang mga kaluluwa. Natagalan kami kina Ka Horacio sapagkat nakipagkwentuhan pa kami sa pamangkin nitong nakilala naming si Celia ay inabot na kami ng antok. Kaya nagpasya na lang kaming maghiwa-hiwalay na at magkanya-kanyang uwi para magpahinga. Hindi na kami tumuloy sa ibang bahay na pakay namin para mangaluluwa. Noong mag-isa na lamang akong naglalakad sa daang patungo sa amin, ay nakaramdam ako bigla ng kaba. Ngunit hindi ko iyon gaanong pinagtuunan ng pansin. Noong nasa bungad na ako noon ng daang paliko sa amin, bigla naman akong nakaramdam ng pamimigat ng aking mga paa. Kasabay ng paggapang ng hindi ko mapigilang kilabot sa aking buong katawan. Pakiramdam ko po noon, Kuya Bari, ay biglang lumamig ng sobra ang buong paligid. Saglit akong tumigil sa aking paglalakad at nakiramdam. Pakiwari ko kasi ay para bang may nakasunod sa akin. Parang nararamdaman ko pa nga ang malamig na hininga nito na dumadampi sa aking punong tenga na may halong paos na bulong. Lalo tuloy akong kinilabutan at bahagya pang nanginig ang aking mga kamay na may hawak sa aking sulo at gitara. Napansin ko rin kasi na parang hindi nag-iisa ang aking anino. Para bang may iba pa akong kasama na nasasakop ng tanglaw ng aking sulo. Dahan-dahan akong pumihit upang alamin kung may nakasunod nga sa akin. Wala naman akong inaasahang makikitang nakakilabot o nakakatakot
dahil hindi naman ako naniniwala noon sa mga nilalang ng dilim tulad ng aswang o ano paman. Ang sa akin lang, Kuya Bari, ay nais ko lang matiyak na walang nagbibiro o nananakot sa akin. Subalit, ganoon na lamang ang pagkahindi ko nang sa aking paglingon ay makita kong may tatlong malalaking itim na nilalang sa aking likuran. Ang bilog at mapupulang mga mata lamang nito ang makikita kung walang liwanag dahil sa labis na kaitiman. Halos panawa na ako ng ulirat nang ilabas pa nito ang mahaba at manipis nitong dila. Kumiwal-kiwal iyon palapit sa mukha ko na lalong nagpangatog sa aking mga tuhod dahil sa takot. Literal na saglit akong hindi nakahinga sa labis na hilakbot, Kuya Bari. Ibinuka ko ang aking bibig para sumigaw, ngunit walang tinig na lumalabas sa aking lalamunan. Lintik po ang pangangatog talaga ng buo kong katawan noon dahil sa tindi ng aking pagkasindak. Pagkatapos nun ay bigla pang humangin ng malakas. Dahil humihina na ang liwanag ng aking sulo, ay agad itong namatay na parang sinadya pa. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang manalangin na lamang sa aking isipan. Lahat na yata ng santo na kilala ko ay binanggit ko na at hiningian ng tulong para lang makakilos ako. Nang sa wakas ay naigalaw ko na nga ang aking katawan, saka lamang ako nakabawi ng hininga. Yung balibag ko sa dala kong gitara ay lintik sa bilis at ako'y biglang pumihit at simbilis ng sibat na kumaripas na ako ng takbo. Inisang iglap ko lang yata noon ang medyo may kahabaang daan pauwi sa amin. Ngatal at tulo ng luha at pawis, pati uhog na, at nagsisigaw ako habang tumatakbo. Hindi ko noon alam kung papaano kong nakuhang narating ang amin gayong may kadiliman ang daan. Iyong sipa ko sa aming tarangkahan at iglap na pasok sa nakabukas naming pintuan ay parang magic yata. Subalit, akala ko'y tapos na. Dahil halos mabaliw ako sa sindak nang biglang may bumungad sa akin ang isang babaeng mukhang bangkay na umahon sa hukay. Halos luwa na ang mata nito at nakalaylay na ang pisngi nito na halos agnas na. Kitang-kita ko ang bumubuka-bukang puro na butong bibig nito. Halos pangapusan na ako ng hininga sa labis na panghihilakbot. Iyong sigaw ko talaga ng gabing iyon na parang mapapatira na ako ng litid sa leeg ay sobra. Hindi ko na alam kung anong mga pinagsasabi ko hanggang maramdaman ko na lamang na parang hinihila ako sa karimlan. At dahil sa tindi ng takot ko ay tila nawalan ako ng malay. Nagising na lamang po ako kinabukasan na nasa aking papag at may basang bimpo sa aking noo. Nanginginig din ako sa sobrang taas ng lagnat. Naririnig kong tinatanong ako ng aking inang at ditse pero hindi ko maintindihan dahil siguro sa pagdideliryo. Pinilit kong dumilat, ngunit muli na naman akong sinuklaban ng takot at nagsisigaw. Isang kalansay na naman kasi ang nakita kong nakatunghay sa akin at parang nais akong sakalin nito. Iyong pasag at sigaw ko, Kuya Bari, ng mga oras na iyon ay hindi ko na alam kung gaano kalakas. Hindi na yata malaman ng inang ko kung papaano ako papapayapain. Hanggang napagod na lamang akong kasisigaw at kapapalag dahil sa hindi ko naman magawang tumayo. Nakatulog muli ako dahil sa pagod na balot ng takot. Dahil nga tila kakaiba ang mga nakikita ng inang at tatang ko na mga reaksyon ko, ay nagpatawag ito ng isang mantatawas. Napag-alaman nila na ang lagnat ko ay sanhi ng labis na takot at sindak. Ayon pa sa nakita ng mantatawas, nalaman nilang ako'y
napagkatuwaan daw ng mga kaluluwa. Pinayuhan sila nito na magpatay ng manok na puting dumalaga bilang pakikipag-ayos sa kaluluwang natuwa raw sa akin. Lutuin daw ang manok at ilagay sa altar kasama ang ilang minatamis, kakanin at alak para sa mga kaluluwa. Samahan na rin daw ng sigarilyo dahil baka may kaluluwang dumating na naninigarilyo noong buhay pa. Tiyakin lamang umano na walang haharang sa pintuan mula sa oras na ilagay sa altar ang mga pagkain hanggang sa kinabukasan para daw gumaling na ako. Lahat ng sinabi ng mantatawas ay buong puso namang sinunod ng aking kapamilya, Kuya Bari, na may lakip na pananampalataya. Nagtaka pa nga sila nang di nga naglipat ang isang araw ay nawala ang aking lagnat na para bang nagdahilan lamang. Nawala na rin ang mga nakahihindik at nakakatakot na nilalang na nakikita ko tuwing dumidilat ako. Nalaman ko noon mula kay Tatang na sina Tobias, Ramon at Ignacio man ay nagkasakit din ng katulad ng sa akin. Nilagnat din daw ang mga ito at nagdidiliryo dahil sa labis na takot sa mga nakikita nilang nakakahindik na mga nilalang. Lumalabas, Kuya Bari, na pare-pareho pala kaming nagkaroon ng mga nakakatakot na karanasan mula nang manggaling kami sa bahay nila Kahorasyo. Tulad ko, Kuya Bari, sinundan din pala ng mga nakakatakot na nilalang ang mga ito ng gabing iyon sa kanilang pag-uwi. Lahat ng takot na naranasan namin, Kuya Bari, ay dahil lamang sa kakanin at alak na para sa mga kaluluwa na pinuna namin dahil wala nga itong lasa. Bagpas hanggang ngayon po ay talagang hindi ako makapaniwala na nangyari ito sa akin. Ngunit paminsan-minsan ay mayroon pa ring sumasagi sa gilid ng aking mga mata. Tila parang nakasilip pa rin sila sa akin at magpahanggang ngayon ay hindi na po nawala iyon. Isang aral ang natutunan naming magpipinsan. Isang karanasan na muntik ng kumitil sa aming mga buhay dahil lamang sa alak at kakanin ng mga ibang nilalang. Hanggang dito na lang po ang aking pagbabahagi ng aking karanasan. Sana po ay mapag-iwanan ito ng kaunting leksyon na kapagka bawal ay bawal. Sundin natin ito sapagkat ang mundo natin, kahit na umuunlad at binabago pa ng teknolohiya, ay nababalot pa rin ng hiwaga. Walang masama kung irerespeto natin ang pag-iral ng ibang nilalang para mabuhay tayong lahat ng mapayapa. Salamat po, Kuya Bari, kung mapipili po ninyo ang aking kwento. More power po ulit sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Elizardo. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.